At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang publiko matapos ang pasabog ni General Torres sa isang closed-door meeting na agad kumalat sa social media. Ayon sa ulat, ibinunyag umano ng general ang matinding lihim ni President Kuting ng Norte Jr. na matagal nang ikinukubli sa taong bayan. Hindi malinaw ang lahat ng detalye, ngunit sinasabing may kinalaman ito sa mga desisyon ng palasyo na nagdulot ng malaking iskandalo. Kasabay ng revelasyon, damay umano si Speaker Martin Tambaloslos Romualdez sa sinasabing sangkot din sa parehong usapin. Lumalabas na may malalim na koneksyon ng kanilang pangalan sa mga transaksyong iniimbestigahan. Ang pagkakabanggit kay Romualdez ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi sa kamera kung saan ilan sa mga kongresista ay nananawagan na ng masusing imbestigasyon. Hindi rin nakaligtas si First Lady Liza Smugs na nadawit sa naturang kontrobersiya. Ayon sa mga ulat, may ilang dokumentong ipinakita si General Torre na nag-uugnay umano kay Liza sa mga pinansyal na galaw na ngayon ay iniisa-isa ng mga kritiko. Bagamat mariing itinanggi ng kampo ng Malacanang ang mga paratang, lumalakas ang panawagan para sa transparency at paglilinis ng pangalan ng pamilya Marcos. Sa gitna ng lumalalang issue, nananawagan ang publiko ng malinaw na sagot mula mismo kay President Marcos. Habang tumitindi ang usapin, inaasahan ang pagtutok ng Senado at Kamara upang busisiin ang mga ibinulgar ni General Torre. Sa ngayon, nakabitin pa rin ang lahat sa kung ano ang magiging epekto ng revelasyong ito sa liderato ng bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ganyan ang ganyan di ba? Naispatan, nasa taas yung camera. Ganyan ang ganyan Anak ng toka. Hindi lahat ng maputi, malinis, di ba? Magandang tignan sa panlabas. Yang mga yan merong tinatago, ika nga. Di ba? Ang daming ang daming artista, mga kilalang substance user. Pero pinipilit nilang ipresenta sarili nila sa media na malinis, maputi, maganda. Kaya yan sinasabi na yun itong si Nicolas Torre, tayo hindi naniniwala dyan. Baka itong dalawang mag-asawa na to dahil lang sa stress yan, kaya nagkaganyan ang itsura ng dalawa na yan. Ito, ulitin ho natin ha. Yan. Talagang ang crackdown naman natin, hindi lang dyan sa tuklaw kundi sa iba pang mga droga, lahat ng pinagbabawal na gamot. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na-addict, tinang itsura. Diba? Diretsong usapan, real talk. Diretsong usapan. Wala pang addict o substance user na gwapo at maganda. Lahat pa. Naku, yari ka dito, Brad. Bago na si PNP natin bukas. Yari ka dito, Brad. Bangag. Kokak. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi ko alam kung sino pinariringgan nito, pero ako hindi ako naniniwala kasi medyo pangit ako Di ba? Kaya hindi na ako masyadong maglalabas sa baka merong pulis kautak nito. Naku, pangit yan. Adik yan. Di ba? Ang pangit ng mga kababayan, hindi naman kasi tayo lahat, binayayaan na mo magagandang pagmumukha. Di ba? Tayo, yung mga kaasosasyon ko sa isang kapangitan, ika nga, pinanganak na tayong ganyan, ano bang magagawa natin, di ba? Ngayon, pagka lumabas tayo sa kalsada, nakakita tayo ng sintu-sintong pulis na kagaya nito si Nicolas Torre. Pangit, adik, naku, yari tayo. Wala na. Kailangan na hong magtago ng sangkapangitan. Dahil meron hong mangyayaring crackdown. Hindi ko alam baka ang pinariringgan itong si Nicolas Torre dito sa video na to, sarili niya. Tingnan nyo na. Brad, mahiya ka naman sa sinasabi mo. Baka yung nasa likod mo na yan, ikaw ang unang pusasin yan. Baka yan si Jim Fajardo, nakatalikod ka, di mo alam, pinupusasa ka na Mag-ingat ka sa kakasabi na yung mga pangit, mga bangag. Yung tipong mga substance user, pumapangit. Baka mahirap na, di ba? Huwag tayong ganyan. Huwag tayong ganyan, mahirap na. Di ba? Baka, itong before and after na to, nitong si Coca Cat, nitong si Marcos Jr., lagay ko lang sa gilid. Para at least, yung mga kababayan natin, ma-remind sila na pagka ikaw madalas magpuyat at madalas magparty, ganyan ang magiging pagmumukha mo, di ba? Tapos mayat-maya pa yung pagsinghot mo ng pulburon.
Ay, kayo ba no? Pagka siningot nyo kasi yung pulburon, hindi sinisingot yun. Ginaganon yun. Ang laki ng problema mo, Brad, sabihin ko sa'yo. Pagka napanood ng amo mo itong video na to, sa bagay, di ipapanood sa kanya, baka atakein sa puso. Eto na. Pero yung mamaya pagkatapos ng video na to, pag-usapan natin yung operation laban dito kay Chis Escudero. Gusto ko gawin ng separadong video yun eh. Di ba? Para talaga, para solido, para makita ng ating mga kababayan kung ano mang makita yung paninira dito kay Chis. Wag ho kayong basta-basta maniniwala. Dahil maraming hong galit sa kanya ngayong mga panahon na to. Kaya kung ginawa niya para sa bayan at tama, nararapat, kung masusuportahan nun natin siya kahit papaano, suportahan nun natin siya. No, pero kung kilala mo kung sino yung mga nagsingit dito sa 2025 budget, Chis, ilaglag mo na sila. Ikaw linalaglag nila Pangalanan mo na, magkakabistuhan na, ika nga, di ba? Ito, rekta ho tayo dito kay na Sir Jing Paras at Ado Paglinawan at ito dito si kay Sir Eli Saludar. Ito, panoorin natin. Hapon po, magandang araw sa mga ibang kaibigan natin, mga kababayan na nanirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo lahat. At ito po, inyong kaibigan, Attorney Jing Paras, mabati po sa inyo lahat ng mabuhay po sana kayo dyan sa mga kung saan man kayo naroon. At siyempre maganda pag-usapan natin ngayon ay itong controversial na flood control projects. At siyempre sa ilalim po ito ng Marcos Jr. Administration. Mamaya papakita ho namin sa inyo kung gaano kalaki na ho at trilyong piso na po ang budget. So dito ho, Secretary Jing, saan kaya tutungo ito? Dahil sa sinasabi ng Pangulo, kahit daw kanyang kaalyada, parang wala siyang sasantoy o sisinuhin. Well, let's lay down muna. Okay. Ilatag muna natin. Sige. Alam mo, itong mga dinadaldal ni McCoy Jr., ano na lang ito? Propaganda na lamang. At nung mulang natalo yung kanyang mga kandidato at naprobahan na talagang wala na siya, malayo na siya sa taong bayan, gumagawa siya ngayon ng gilas. Pero sa paggawa niya ng gilas, inaapakan niya yung mga kasabwat niya. Correct. Inaapakan niya yung mga kasabwat niya. Binibisto niya ngayon. At by means of propaganda, sasagawa daw siya ng investigasyon, heads will roll. Pero these are all empty promises. So long as walang gagawin na positive, so long as hanggang ngayon sinasabi niya ay malaki pa daw tiwala niya kay Bunuan, malaki pa daw tiwala niya sa DPWH, you are just cancel balot na kagad. Wala kang seriousness, wala kang dedikasyon sa mga ano. But let's start. Ilatag muna natin yung kanyang SONA in 2024, whereby he praised the flood control program. He praised, pinagyayabang niya yung 5,500 flood control projects. So, ito, pakinggan natin. So, noong 2024, no? all praises siya. Pinagyabang niya yung 5,500 flood control projects na nakalatag na at tapos na at ito daw ay panglaban sa La Nina at saka mga bagyo at mga baha. So, natapos yon after 1 week, nawala yung kanyang pinagdadaldal, nawala yung kanyang pinagyayabang kasi God's will nagbaha ng todo at wala naman, sabi ng taong bayan, paring Eli, paring Ado, nasaan yung 5,500 projects? Bakit walang sumalanta sa baha na todo-todo at saka sa ulan? Bakit nalubog kami sa baha? Bakit? So, wala yan. Wala siyang reaksyon nun. Dapat pa lang noon,
nung naprobahan na wala yung 5,500 projects, Bumanat dapat ka na nag-imbestigan na siya noon. Pumilos Correct. siya. Hindi na dapat, naghintay pa siya ng isang taon. Correct. Ha? Dahil natalo yung kanyang, nabalahura yung kanyang mga kandidato, doon lang siya natauhan na wala na pala talagang trust and confidence ang taong bayan. 15% lang nga ang rating mo sa SWS at saka sa Pulse Asia. So, after the defeat, ngayon, dito sa SONA, tinitira na niya yung mga tao at the expense of yung mga kasabwat niya para magiging pogi siya, tinitira ngayon niya. Walang hiya daw ang mga kaharap niyang mga congressman at mga senador at mga public works official. Ano bang sinasabi nung yung mga nag-aaway? Tik-tik mo, pare. Ano ba yung mga gano'n? Nek-nek mo. Nek-nek mo. Tik-tik mo. Nek-nek mo, Marcos. Bakit ngayon lang? Bakit noong July mo lang? Noong July of last year, nag-SONA ka, naprobahan na, paring Eri, di ba? Naprobahan na walang silbi yung pinagyabang mong 5,500. Bakit hindi ka? Bakit kailangan mo pang hintayin yung SONA ng 2025 para pahiyain mo? Pahiyain mo yung mga tao. Bakit hindi mo pinahiya din yung sarili mo? Kasabwat ka dyan eh. Ikaw Siya na pumirma, siya nag-release ng budget. Ikaw nag-release. In fact, sabi pa nga ni Toby Chanko, nirelease mo 110 billion eh. Na iniwanan mo na lang 90 billion. Nirelease mo. And yet, sinasabi mo na ngayon, ay, labas ako dyan, kayo lang ang may kagawan yan. Ano masabi mo dyan, Baring Ado? Na Noong 2024, naghuhugas ng kamay itong kumag na bangag na ito. July 2024. Alam basa na di ba? At kahit tayo siya, hugas kamay yan. Naghahanap na sila ng sacrificial lamb kung tawagin. Meron silang isasakripisyo niya yung mga tauhan nung kanyang pinsan. Yun talaga yun mga kababayan. Wag na tayong magpabola diyan kay kay Marcos Jr. Yan talaga ang kanyang game plan. Yan ang kanyang escape route kung tawagin. Okay. Okay. Daming pera. Huwag mo sabihin hindi niya alam na hindi naman pupunta sa flood control yun. Ipakita na natin yung magkano yung magmula ng 2022 hanggang 2025. Magkano ang flood control na nakalaan sa budget at pinirmahan mo ang General Appropriations Act, ma-release yung mga pera. Dapat iproba mo muna na paano ka lalapit sa taong bayan. Only one way that you can be closer to the people is to prove that yung inanunsyo mo na mga contractor ay ma-identify mo at ma-imbestigahan mo. Ang numero 1 dyan yung SunWest. Nako, yung SunWest. Gardiola, yung La Suerte, pag-aari ni Momo. Hindi mo ba alam lahat yan? Mga chairman pa ng Committee on Public Works yun si Momo, tapos contractor. May nagsabi sa akin yung La Suerte na mayroong project sa Surigao, ito titingnan ko yung may nagsabi sa akin dito. So, kanyang kumpanya, La Suerte. Tapos siya ang chairman ng House Committee on Public Works. At nakakuha ng napakalaki-laki. Ito. Sa Surigao del Sur. Ito, JM Luciano Construction Incorporated, Surigao La Suerte Corporation. 175 million. Maliit lang na bayan na probinsya. Surigao del Sur. Yung La Suerte, ang may nagsabi sa akin, allegedly, pag-aari ni Congressman Momo. Ito si Momo, may conflict of interest ito Undersecretary ito dati
Tapos nag-party list, tapos may mga balita pa ako na nung eleksyon na natalo niya yung former congressman, 1 billion ang ginastos ni Momo, pare. Ha? Saan galing pera naman? Oh, kaya nga mayroon siyang laswerte, oh. Ito pa, oh. Ha? Dito sa ano naman, may mga ito 109 million. Oh. Ha? Sa doon din sa Surigao del Sur. Ang dami, ha? Ilang bilyon yung nasa Surigao del Sur. Oh, ito naman, oh. 4 million, La Suerte, Surigao, La Suerte Corporation. Oh. Itong La Suerte, talagang maswerte kasi ang may Maswerte. chairman pa ng Committee on Public Works. Grabe naman yan. Swerte, ha? Oh, Swerte, tapos source swerte. pa ng information from Ted Pailon. Tapos siya ang mag-iimbestiga. Paano ba? Oh, siyempre, nag-imbestiga ng ating kaibigan na si Terry Ridon, napakabilis, only for the purpose of covering up. Kasi pinatawag ni Ridon kaagad si Bunuan at gumawa na kaagad ng cover up. Wala daw siyang alam. Senaryo Yung kagad. sinabi daw nung political blogger ay hindi daw totoo. Sinabi na ni Marcos. Anong sinabi ni Marcos? 545 billion kinorner. 100 billion kinorner lamang ng 15 contractors. Nandyan yung Gardiola, nandyan yung SunWest, yung Saldico. Yung best friend ni Speaker Romualdez, si Saldico. Kasama dyan. So, nagre-rigodon lang si Terry Ridon. Nagre-rigodon lang yan. Wala namang Nagre-rigodon katuturan yan kasi Wala. Bobo naman yan. alam mo kasi si Terry Ridon, dieta yan for so many years. So gustong bumawi. Wow. Gustong bumawi agad. Oh. Sabihin siguro ng kontraktor na ipapatawag niya, boss, ang lagay ba, boss? Wag mo muna ako ipatawag. Tayo mag-usap na lang tayo dito sa tabi-tabi. Sasabihin yan eh. Bukas si Bunuan, nagmatrikula na eh. Nagmatrikula na siguro. Kasi, tapos sasabihin ni Marcos, yung Bunuan daw, sabi ni Lucaret, the President still has a trust and confidence in the Secretary of Public Works. Kalokohan. Dapat, ang una niyang gawin, dahil involved si Bunuan dyan, o at least yung opisina ni Bunuan, preventive suspension muna si Bunuan. Correct. At the very least. Ito, anong sinasabi nitong Manny Bunuan na ito? Are not banned daw. Politicos who are contractors themselves are not banned from bidding. Yung mga kamag-anak. Yung mga kamag-anak, yung mga kapatid, yung mga anak are not banned from So, bidding. hindi pala bawal. Hindi pala bawal. Hindi niya pinagbawal. Hindi niya pinagbawal. Sabi ni Bunuan, nag-dispatch na daw siya ng mga investigator. Special teams. Special teams. Hindi kaya ang purpose nun ay ayusin yung mga papeles, pagtakpan yung mga bidding, pagtakpan yung mga yun ang purpose para pag-investigasyon na Malinis na. Malinis na. Isn't that the way it should be? Para for protection. Baka sabi ni Marcos, Manny, lakad ka na. Kasi, kunyari, titirahin ko dito, pero protektahan mo yung mga kaibigan natin. Ayusin mo yan. Hindi ba ganun ang usapan? Ayusin mo yan. Kasi kung ikaw, lek-lek mo, Marcos, kung ikaw ay talagang seryoso, na gusto mo talagang makita at maprubahan na yung pinagyayabang mo doon sa speech mo at pinapahiya mo yung mga pumapalakpak doon at
pinipraise ka ng taong bayan na, gumagalaw. Dapat ipakita mo. And the first thing that you should do is not to mobilize the DPWH. Instead, you should have come up with an independent body to check. Dapat Antimano, Saan ka ba preventive magagawa? suspension si Bunuan. Yung magnanakaw, yun din mong pinag-imbestiga nung Yung nakaw na nangyari. Magsalita kayong dalawa, mga kumpare. Ewan ko tama kayo. ba yung pinaggagawa ni Marcos na nag-mobilize na si Bunuan para daw ewan ko kayo. ma-check yung mga projects. Tama ba yun? Ewan ko kayo, pero ako hindi naniniwalang hindi kasabwat si Bunuan dyan. Iyan, tayo di rin Isa naniniwala. sa mga dyan, galamay sa executive branch. Opisina niya nagkukonduct ng bidding. Ang nagpo-provide ng funding yung house. Pagdating ng ay sus Mario Jose. In a proper investigation, marami tayong mai-share dyan. Mayroon akong isang kaibigan na congressman lumapit sa akin at kinausap ko yung bata-bata nung namumuno dyan sa Kongreso. Nabigyan siya kaagad ng flood control project. So, pinupulot lang nila. Pero mayroong sige, ibigyan, pero ang lagay ba? Di ba? So may SOP pa rin. Oo, of course. SOP. Of course. Kaso, Di mawawala yan. mahina yung congressman na yun, inagaw pa ng gobernador. Yung kanyang project. Loko-loko yung gobernador dyan sa kanyang distrito. May mga bataan din, modus operandi pala dyan sa gobernador na yan, na yung kanyang mga tagabigay, mga kontraktor. At in-intercept lang kaagad yung proyekto na punta doon sa kontraktor ng gobernador. For the understanding of our listeners, meron ba kayong anatomy kung how much percent goes to like that? Pare, ganito yan May breakdown ba tayo? Ganito yan Ang setup dyan, yung small committee na sinasabi Ng Congress, small committee ng Congress. Toby Chanko, yun ang may say. Itong pinakapangulo na bataan nung pinakamataas dyan na opisyal sa House of Representatives. Minensyon na nga ni Marcos yung kanyang kumpanya. Araw sa ano ba yung ano ba yung West Tagalog? Kanluran. Araw sa Kanluran. Yun ang pangalan ng kontraktor na yan. Southwest. Araw sa Kanluran. Yun ang nagkakamada. Mayroon siyang dalawang ahente. Yung isa, party list congressman. Yung isa, dating party list pero chairman na ngayon at saka district congressman na. Wow. Yun ang nagdi-distribute sa mga contractors. Alam mo, tawag dyan, parking. Halimbawa, ako, congressman ako. Mayroon akong sariling project. Pero, sasabihin ng contractor, boss, pwede ba ako dyan? Pwede ba tayong makakuha ng listahan mo? So, yung congressman na bata niya yung district engineer, gagawa ng mga listahan ng flood control. 100 million flood control in this particular barangay, 100 million flood control. So, palagay natin, 500 million. So, sabihin ng contractor doon sa dalawang assistant ng may-ari ng Kanluran, Araw sa Kanluran. itong dalawang sidekick niya,
yun ang mag-aano doon sa kontraktor. O, pa-parcel out. Kaya makikita mo sa sinasabi ni Marcos, yung mga contractors ng mga favorite nitong dalawa, sila rin kasali. Itong si Gardiola, kasali yan eh. Ang daming projects yan eh. Kaya nga nakakabili ng helicopter yan, nakakapatravel ng kanyang, alam mo na, nagsasafari pa eh. So, yun ang nagdi-distribute. So, ang ano dyan, 25% kaagad. Kanino yun? 25%? Dito, Sa grupo? Sa grupo. Tapos, yung congressman na nag-request sa kanyang district engineer na magbigay ng listahan kasi ipa-parking, ang tawag niyan, parking doon sa kanyang distrito. 5% yun. Between 3 to 5%. So 30% na. 30% na. Walang kahirap-hirap Siyempre, yan, yung contractor kikita pa. Siyempre, babayaran din ng ang contractor, kikita dyan between 50 to 20%. Babayaran yung bidding committee. Yung chairman ng bidding committee. Yung district engineer, bibigyan niya. Kaya baka 30-20% na lang yung mapunta sa project. So substandard talaga. Substandard. Tama nga si Mayor Magalong, I agree with him yung mga sinasabi niya na these are how things are being done. So, kaya sila Lacson, nasasabi niya na itong 2025 is the most corrupt budget ever. And sinong nagpirma? Sinong nagpirma sa most corrupt budget ever? Correct. Si Marcos Jr. Pero Marcos. alam ko na, delay pa ang signing niya, di ba? Inayos pa sa kanya. Kasi nagyabang siya. Nagyabang siya sa madlang people na I have the veto power, I will veto. Pero mukhang naayos na. Pinsan, sabi nung isa, pinsan, huwag masyadong lakihan yung dahil madiskaril yung impeachment kay Inday Sara. Mayroon na tayo nakalaan dyan. So sabi, pinsan, 21 billion lang ang itanggalin mo para pakitang tao. Pirma naman yung bobo na yan. Di ba? Ganun lang nangyayari, paring Eli. So, nalabas pa rin yung 25. Pero sasabihin ni Toby Chanco, hinol daw ni Marcos. Ito si Toby, panay tira kay Martin, panay tira kay kasi pinaprotektahan niya si Marcos. Baka siya Well, in pumalit fact, Marcos and the other guy are the ones. Sinong dalawa ang nagpaplano lahat niyan? Pati yung pamigay dyan sa mga pumirma ng impeachment. Kaya ito lahat, itong ginagawa ni Marcos, pakitang tao, moro-moro lang ito. Until such time, maniwala tayo. Total, 2028, malayo pa. Let's say, we presume na may gagawin ito si Marcos na milagro. Ipakita niya sa taong bayan. It's not enough exposing the names of the contractor. You have to match the contractor with the congressman and with the DPWH officials. Because it takes 3 to tango pare. Kung wala yung tatlong ingredients, walang project, walang ma-implement na project kung hindi magkasabat yung tatlo na yan. At saka itong moro-morong ito will not solve the flood problem. Wala. Hindi na nga marirecover yung pera dyan Alam mo, ipakita natin yung kay Ramon Ang. So, ito si Ramon Ang. Dapat itong gawin natin presidente. Ako, I appeal to President Marcos Macoy Jr. Sir, baka pwede kang magpahinga muna, palit muna natin si Ramon Ang. Ito yata yung pwedeng mag-solve ng problema ng ating bansa. Why don't we make him as acting president while you are resting, Mr. Marcos? Anong tingin nyo, pare? Siguro, DPWH. Kasi, gawin niyang flood czar. Flood czar. Yeah. Flood czar.
Alam mo, mayroon akong, ito si Ramon Ang in 2021. Sinabi ko na, presidente ka mo. Ayan, ginawa ko nga ng yung isang magazine na ginawa namin. Ginawa kong cover si Ramon Ang, pare. Ayan ha? As early as 2021, pinagawan ko na yan ng cover sa magazine ko, Will of the People, Sovereign PH. The man who would be president. Ayaw lang niya. Pero the way he's talking is that it's a reality. Pero kung ako naman sa kalagayan niya, kung ako sa kalagayan niya na ganyan na siya, hindi ako papasok sa politika. Hindi siya papasok. Magugulo ang buhay mo niya. Magugulo. Kasi iba ang laro sa politika eh. Di ba? Pero kung tuusin natin, dapat pinakita na niya kay Marcos na kayang-kaya niyang, with the help of the local governments, LGUs, bakit hindi natin Mag-usap sila. pagbigyan mo ng, Mag-usap kayo. Kasi kung ipapatuloy yan na ang magpapatakbo ng flood control dyan ay yung Manny Bunuan at yung kanyang mga alipores, kasabwat yung mga kontraktor, walang mangyayari. Parang Eli. Walang mangyayari. Walang mangyayari. So anong bottom line natin dito sa sinasabi natin? Ito pa, pakita natin si Mayor Magalong kung ano sinasabi ni Mayor Magalong. Kasi pinag-usapan na natin yung ikangay flood control corruption. Ito. Okay. So, yan. Si Mayor Magalong willing to lead an investigation, and if he was able to lead the Mama Sapano massacre and even pointed to Noynoy Aquino as the one responsible na he prevented the soldiers to rescue the SAP 44. He placed himself in the line for that. Ito si General Magalong, Mayor Magalong. So challenge natin yung si Marcos Jr. na magtayo ng isang committee, maybe truth commission, and maybe appoint General Magalong as the chairman. And maybe yung mga former justices ng Supreme Court. Huwag yung mga bayaran na mga justices na alam naman natin kung sino nagbabayad against